Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang buod ng ikatlong season ng television series na pinamagatang Reacher, na ipinalabas noong February 20, 2025. Nagsisimula ang serye sa Abbotsville, Maine. Ang ating malaking bida ay huminto sa isang tindahan ng plaka upang magbenta ng ilang lumang vinyl at kumita ng mabilis. Ngunit habang siya'y nakatingin sa labas, isang lumang Toyota pickup ang bumangga sa isang itim na Audi na sakay ang estudyanteng si Richard Beck at ang kanyang gwardya na si John Cooper. Ang lalaki sa pickup ay isa palang kidnapper. Dinakip niya si Richard, at upang maitago ang kanyang bakas, pinasabog niya ang isang granada sa loob ng Audi. Agad na tumakbo si Richard upang tumulong, ngunit biglang nagpaputok ng Uzi ang kidnapper, na malayong mas malakas kaysa sa maliit na revolver ni Richard. Nabaril ng kidnapper si Richard, at sinasabi nitong nandito siya upang iligtas siya, ngunit sa gitna ng kaguluhan ay aksidenteng nabaril niya ang isang pulis nang hindi sinasadya. Sa takot, isinakay niya si Richard sa kanyang van at mabilis na tumakas. Ngunit ngayon, ang campus police ay humahabol na sa kanila. Sa huli, nakatakas si Richard at nakahanap ng ligtas na lugar, ngunit kailangan niya ng bagong sasakyan upang makaalis ng bayan. Nakakita siya ng kotse sa likuran, nilapitan ito, at binuksan. Ngunit nakiusap si Richard na huwag siyang iwan, at nag-alok ng alternatibo, dalhin siya pauwi, kung saan ang kanyang mayamang ama, isang negosyante ng alpombra, ay makakatulong na mawala siya. Nakikita ito ni Richard bilang pinakamainam na paraan upang manatiling tago, kaya siya'y pumayag. Sa security booth, sinalubong sila ng dating sundalong si Paul Van Hoven, kilala bilang Polly, isang lalaking mas malaki pa kaysa kay Richard, na bihirang mangyari. Kinuha ni Polly ang walang laman na revolver ni Richard at pinapasok sila. Sa loob, sinabi ng pinuno ng seguridad na si Chapman Duque kay Richard na kausapin si Zachary Beck, ama ni Richard. Sa opisina ni Beck, pinag-usapan nila ang mga pangyayari kaninang umaga, at malinaw na sinabi ni Richard na kailangan lamang niya ng lugar na matutuluyan hanggang makakuha siya ng pera para sa peking ID at bagong pagkakakilanlan. Bago umalis, sinadya niyang iwan ang kanyang fingerprint sa isang baso upang madaling makapagpa-background check si Beck at ang kanyang mga tao. Makalipas ang ilang minuto, muling ipinatawag ni Beck si Richard, ngayon naman sa isang carriage house kung saan naghihintay sina Polly at Duque. Ipinaliwanag ni Beck na dalawa lamang ang pagpipilian ni Richard, magtrabaho para sa kanya o isumbong siya sa mga awtoridad. Kailangan ni Beck ng dagdag na tauhan dahil inaatake ang kanyang operasyon. Ngunit bago makasali si Richard sa grupo, kailangan niyang patunayan na magagawa niyang sumunod sa utos sa pamamagitan ng paglalaro ng Russian roulette. Wala siyang ibang pagpipilian kaya ginawa niya ito. Paulit-ulit niyang iniikot ang silindro at pinipindot ang gatilyo hanggang si Beck na mismo ang nagpahinto sa kanya. Dahil dito, nakuha ni Richard ang trabaho. Habang palabas siya, napansin niya ang isang bagay na nakabaon sa lupa sa loob ng carriage house. Inihatid siya ni Duque sa kanyang silid kung saan siya ikinulong pansamantala. Pagkaalis ng lahat, siniyasat niya ang buong kwarto para sa mga nakatagong kamera o mikropono, ngunit wala siyang nakita. Mula sa talampakan ng kanyang sapatos, kinuha niya ang isang burner phone at tinawagan si Susan Duffy, upang ipaalam na nakapasok na siya. Flashback ilang araw bago nito, nakakita si Richard ng isang binata na nagnanakaw ng bag sa isang babae. Pinigilan niya ang binata, binigyan ng babala at $100, saka pinauwi. Ngunit bigla niyang namataan si Francis Xavier Quinn, isang taong may malalim siyang nakaraan. Bago pa man niya ito malapitan, mabilis nang umalis si Quinn sakay ng isang kotse kasama ang kanyang driver. Nanghiram si Richard ng cellphone at tumawag sa bagong 110th Special Investigations Unit, at nakausap si Officer Lebron. Hiningi niya kay Lebron na ipasuri ang plaka ng kotse, ngunit walang lumabas na resulta. Naiinis, ibinigay ni Richard kay Lebron ang address ng kanyang motel para sa anumang update. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Richard sa kanyang kwarto, dumating ang mga ahente ng federal sa kanyang pintuan. Dumaan siya sa likod na bintana, hawak ang toothbrush ngunit hinarang siya ni Duffy. Ilang sandali lang, sumunod ding dumating ang dalawa pang ahente, sina Elliot at Villanueva. Hindi interesado si Richard sa anumang pakay nila, kaya tatalikod na sana siya nang ibulgar ni Duffy na alam niya ang tungkol sa tawag niya kay Lebron, na siya mismong nagbenta ng impormasyon. Ipinahayag ni Duffy ang lahat.
Iniimbestigahan nila ang isang negosyong nag-aangkat ng alpombra na tinatawag na bazaar na pinaghihinalaan nilang ginagamit lamang para sa isang malaking operasyon ng droga. Isang kilalang drug dealer sa LA, si Darian Prow, kamakailan lang ay lumipad upang makipagkita sa may-ari, si Zachary Beck, isang lalaking hindi pa nila matukoy. Iniisip ni na Duffy at ng kanyang koponan na iyon din ang taong hinahanap ni Reacher, ngunit tumanggi siyang tumulong maliban na lang kung gagawa muna siya ng pabor para sa kanya. Inutusan niya itong magsaliksik ng mga record sa ospital malapit sa Linton, Virginia, noong bandang ika-13 ng Marso, para sa isang lalaking Asian American na nasa edad 40s, may tama ng maliit na kalibreng bala sa mukha, nahulog mula sa mataas na lugar, at nalunod. Makalipas ang ilang oras, tinawag siya ni Duffy sa isang diner dala ang balita. Nakahanap siya ng tugma, nakaligtas ang lalaki ngunit walang maalala tungkol sa nangyari. Natagpuan siyang inaanod sa baybayin. Ibinahagi ni Duffy ang lahat ng nadiskubre at humiling ng kapalit na impormasyon. Ibinunyag ni Reacher na ang taong iyon ay walang iba kundi si Lieutenant Colonel Xavier Quinn mula sa Military Intelligence na dating kinasuhan ng pagbebenta ng mga lihim militar sa mga bansang kaaway. Sa bagong impormasyong ito, pinagdugtong-dugtong ni Duffy ang mga pangyayari. Kung magkasabwat sina Beck at Quinn, marahil kailangan din nilang magtulungan ni Reacher. Umamin si Duffy na siya'y pumalpak sa PTO surveillance na naging dahilan para hindi maisasagawa ang pag-aresto dahil sa maling warrant. Dahil walang impormasyon kay Beck at walang paraan para mahuli si Prow, lumapit siya sa isang dating confidential informant, si Teresa Daniel, isang taong kanyang nahuli at kalaunan ay pinagtulungan. Niloko si Teresa ng kanyang nobyo upang magdala ng droga gamit ang kanyang kotse, ngunit siya'y nahuli ni Duffy. Inutusan ni Duffy si Teresa na pasukin ang warehouse ng bazaar upang bantayan si Beck. Ngunit isang linggo na mula nang siya'y mawala. Natatakot si Duffy sa pinakamasama, ngunit sinabi ni Reacher na kung napunta si Teresa sa mga kamay ni Quinn, patay na siya. Ganoon kalupit si Quinn. Lalong naging dahilan iyon para magsanib puwersa sila upang pabagsakin sina Beck, Prow, at Quinn, habang sinusubukan ding iligtas si Teresa kung buhay pa siya. Sa isang pakikipagkamay, tinatakan ni Reacher at Duffy ang kanilang kasunduan. Naisip nila ang isang plano upang palabasin na kinidnap si Richard na magbibigay daan kay Reacher na makapasok sa operasyon ni Beck mula sa loob habang nakukuha ang tiwala nito. Lahat, ang banggaan, ang shootout, pati ang pulis na binaril ni Reacher, ay planado na. Si Elliot ang gumanap bilang kidnapper, si Villanueva ang pulis, at minarkahan ni Reacher ang baril ng kanyang revolver para malaman niya kung kailan ito puputok ng may bala. Ang pagbangga sa kotse, ang pagnakaw ng sasakyan, lahat iyon ay parte ng palabas upang magmukhang totoo. Pati ang nakatagong telepono sa kanyang buta ay galing kay Duffy. Sa kasalukuyan, tinanong ni Reacher si Duffy tungkol sa bodyguard ni Richard na si John Cooper, ngunit sinabi niyang nananahimik ito. Samantala, naalala ni Reacher na nakita niyang nagdala ng pagkain si Duque palabas, marahil papunta sa isang silong sa ilalim ng carriage house kung saan maaaring ikinukulong si Teresa. Alas 3 ng madaling araw, palihim na lumabas si Reacher mula sa kanyang kwarto. Tama ang kanyang hinala, totoo ang nakatagong silong na napansin niya kanina. Binuksan niya ito, pumasok sa loob, at natagpuan ang isang pinggan ng pagkain kasama ang hikaw na ipinakita ni Duffy sa kanya na pagmamay-ari ni Teresa. Ipinapahiwatig ng mga palatandaan sa loob ng silong na nanatili roon si Teresa at kamakailan lamang ay inilipat palabas ng lugar. Akala ni Duffy, maaaring dadalhin na si Teresa sa ibang lugar upang patayin. Ngunit tiniyak ni Reacher kay Duffy na pinanatili nila si Teresa sa maayos na kalagayan sa loob ng silong, may pagkain, kamak, kumot, at pampainit. Sinubukan ni Reacher na bumalik agad sa kanyang kwarto bago siya mahuli, ngunit nakita niyang may kotse na huminto sa harap ng bahay, at lumapit si Duque upang kausapin ang lalaking nasa loob. Pagbalik sa lodge, galit na pumasok si Duffy sa silid at marahas na inusisa si Cooper tungkol kay Teresa, ngunit iginiit pa rin itong isa lamang siyang bodyguard. Tinawag ni Cooper si Duffy na yummy, at pinagbantaan siya ni Villanueva na kapag inulit niya iyon, ikukulong niya ito sa isang kwarto kasama si Duffy ng 1 oras. Sinabi pa ni Cooper na kung magsasama sila ni Duffy sa parehong kwarto, gagawin niya ang lahat para sumaya si Duffy. Dinala ni Villanueva si Duffy palabas at sinubukang pakalmayin siya, ngunit sinabi ni Duffy na lumayo na siya habang may pagkakataon pa dahil lalo lamang nagiging magulo ang kasong ito. Pero hindi umurong si Villanueva.
Samantala, napansin ni Richard na pumasok si Duque sa bahay, marahil papunta sa kanyang kwarto. Kaya't dali-daling tumakbo si Richard pabalik sa kanyang silid, sinusubukang makapasok bago si Duque. Saktong nakapasok siya bago dumating si Duque, na nagsabi sa kanya na may trabaho ito para sa kanya. Binanggit ni Duque na nakita na nila ang pickup na ginamit ng mga kidnapper sa isang state evidence lot. Kaya't kailangang pumunta si Richard doon kasama si Angel Dole upang kilalanin ang truck at alamin kung sino ang nagtangkang dumukot kay Richard. Pagkaalis ni Duque, dumiretso si Richard sa banyo at tinawagan si Duffy. Sinabi niya na ang Audi ng mga bodyguard ay nasa parking lot din. Kung makikita nilang malinis ang loob ng kotse matapos silang paniwalain na may totoong granada na sumabog doon, babagsak ang buong kwento ng kidnapping. Medyo natarante si Duffy pero sinabi niya kay Richard na aalisin niya ang kotse sa parking lot bago ito dumating. Sa daan papunta sa lot, nalaman ni Richard na si Angel ay uri ng tao na ang iniisip lang ay may taas ang kanyang ranggo, at si Beck ay hindi talaga ang totoong pinuno ng operasyong ito. Nakapunta sina Duffy at Villanueva sa parking lot pero si Duffy lang ang pumasok. Natuklasan niyang nakaparada ang Audi sa likod ng isang sira-sirang kotse at imposibleng maalis. Ina-update niya si Villanueva tungkol sa sitwasyon habang ginagawa ni Richard ang lahat para abalahin si Angel, humihingi ng bathroom break at saka bumibili ng malaking kape. Pagdating nila ni Angel sa parking lot, at sa loob, nakita agad ni Angel ang pickup truck. Sinubukan ni Richard na hikayatin siyang bumalik pero napansin din ni Angel ang Audi. Nakita niyang kakaiba kung gaano kalinis ang loob nito, pero napansin ni Richard na ang plaka ng kotse ay mula sa Delaware at hindi sa Maine. Dahil dito, napaniwala si Angel at umuwi silang dalawa salamat kay Duffy, na siyang nagpalit ng plaka ng kotse habang nakatago sa ilalim ng mismong sasakyan. Bumalik si Richard sa kanyang kwarto at halos hindi pa nakakapikit nang dumating si Beck at binigyan siya ng pangalawang trabaho bilang truck driver. Matapos makipag-asaran kay Polly, nagtungo si Richard sa truck kung saan ipinaliwanag ni Duque ang trabaho. Inaasahang imaneho ni Richard ang truck na ito papuntang Connecticut sa loob ng 6 na oras nang hindi binubuksan ang likod. Pumayag siya sa trabaho at tinawagan si Duffy para ipaalam ang sitwasyon, sinabing kailangan nilang magkita sa isang rest stop para malaman nila kung ano ang ipapadala ni Beck kay Richard. Habang nagmamaneho, tinawagan ni Richard si Nigali, ang reyna natin, at pinapakiusapan siyang saliksikin ang background ni Polly, Duque, at Angel. Tinanong ni Nigali kung anong klaseng kaso ang hawak niya pero hindi nagbigay ng detalye si Richard at sinabi niyang hindi siya maaaring magpahintulot na may iba pang masangkot dito. Sa wakas, nakarating si Richard sa rest stop kung saan nagkita sila nina Duffy, Villanueva, at Dick Brunard na nagtuturo ng drug-sniffing dog sa New Haven PD. Ngunit wala namang nakitang droga o bangkay ang aso sa loob ng truck kaya medyo nadismaya ang tatlo. Nagtrabaho si Richard sa pagsolde ng kandado habang dinala naman ni Villanueva ang GPS sa susunod na rest stop upang hindi makapagduda kung sakaling sinusubaybayan si Richard. Sumakay si Duffy sa truck kasama si Richard at dito niya ibinunyag na si Beck ay hindi ang totoong pinuno at may posibilidad na si Quinn ang tunay na utak ng lahat. Matapos tapusin ni Richard ang trabaho, sinabi sa kanya na ipagpalit ang mga truck at dalhin ng isang walang laman pabalik sa bodega, na agad naman niyang ginawa. Pagpasok niya sa loob ng bodega, tanging si Angel lamang ang naroon. Sinusubaybayan ni Angel ang kinaroroonan ni Richard sa mapa at tinawag siya, sinasabing may gusto siyang pag-usapan bago dumating si Duque upang sunduin siya. Ikinuwento ni Angel kay Richard na siniyasat niya ang minivan na kinabitan nito ng cable at hindi niya nakita ang kahit anong gasgas sa manibela. Wala ring piraso ng insulation sa mga banig ng sasakyan mula sa pagkakalas ng mga cable. Ngunit nagsinungaling si Richard, sinasabing itinapon niya ang mga piraso, na para kay Angel ay parehong kakaiba at nakakatawa. Napagtanto ni Richard na may hinala na si Angel sa kanya at kailangan na niyang umalis agad. Dumating si Duque para sunduin siya. Ngunit bago pa man siya makaalis, biglang sinabi ni Angel na naniniwala siyang madumi si Richard at nakikipagtulungan ito sa mga pulis. Bago pa makalapit si Angel kay Duque, biglang ibinagsak ni Richard ang ulo ni Angel sa isang pin, na agad nitong ikinamatay. Ipinatong niya ang bangkay sa ilalim ng mesa, hindi maganda ang pagkakatago. Nainip si Duque sa paghihintay at nagpa siya ng bumaba ng kotse, ngunit lumabas si Richard sa tamang oras at sinabing nahuli siya dahil masyadong madaldal si Angel.
Sa daan pauwi, tinanong ni Duque kung ano ang pinagsasabi ni Angel, ngunit binaliwala lang ito ni Richard at sinabing walang mahalaga. Pagdating sa kusina, nakipagkwentuhan sandali si Richard kay Annette, ang katulong, at nalaman niyang ipinanganak siya sa La Habra. Nagtatrabaho lamang siya kay Beck upang makapag-aral sa kolehiyo doon sa Maine. Ilang sandali pa, bumalik si Duque at sinabing may ilang tanong si Beck tungkol sa voicemail ni Angel. Sa opisina ni Beck, naging seryoso ang usapan. Natukoy ni Angel ang pickup truck na pag-aari ng ilang taong nakatrabaho na dati ng grupo ni Beck. Ngunit ayon kay Beck, wala sa kanila ang tumutugma sa inilarawang kidnapper ni Richard. Iminungkahi ni Richard na baka pinalawak na nila ang kanilang operasyon at sinusubukang magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng pag-target kay Richard. Hindi kumbinsido si Beck, kung gusto raw gumawa ng galaw ng mga ito, bakit sila nananahimik ngayon? Iginiit ni Richard na may dahilan kung bakit sila tahimik at tiyak na muling magpapakita. Sinubukan niyang gamitin ang anggulong ito upang makakuha ng karagdagang impormasyon mula kay Beck, ngunit nabigo siya. Tinawagan niya si Nigali, na nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga taong tinanong niya. Sina Polly at Angel ay dating sundalo na parehong na-discharge dahil sa marahas na asal at panghaharas, habang si Duque naman ay dating pulis na may kriminal na record. Nag-alok si Nigali ng tulong, ngunit nang malaman niyang kasangkot si Quinn, agad siyang pinigilan ni Richard. Hindi ito laban niya, at hindi niya hahayaang madamay siya rito dahil si Quinn ay hindi isang taong madaling hulaan. Nang walang ibang salita, tinapos niya ang tawag. Tumawag si Richard kay Duffy at hiniling na mag-iwan ito ng kotse at ekstrang damit 1 milya mula sa bahay. Kailangan niyang makapasok sa bodega at linisin ang gulong ginawa niya. Makalipas ang ilang oras, palihim siyang lumabas, nagubad hanggang sa lawal, at lumangoy sa dagat bago tuluyang nakarating kay Duffy. Sa loob ng kotse, ipinaliwanag ni Richard ang tungkol kay Beck, kung paano nila kailangang kumbinsihin ito na wala ng banta ang mga dumukot, at kung paanong maaaring mas malaki ang papel na ginagampanan ni Quinn kaysa sa una nilang inisip. Gaya ng dati, labis na nag-aalala si Duffy tungkol kay Teresa at iginiit na hanapin ito sa bodega. Hindi gaanong nagsasalita si Richard, pero sa isang bihirang sandali, nabanggit niya na ang kanyang tauhan na si Dominic Cole ang pinatay ni Quinn. Pumunta silang dalawa sa bodega kung saan nila natagpuan ang bangkay ni Angel at ang kanyang laptop na kinuha ni Duffy. Bago pa man asikasuhin ang bangkay, nagpasya silang halugugin ang bawat kahon, lalagyan, at crate upang makakita ng bakas ni Teresa. Tiningnan nila ang lahat, walang pinalampas, ngunit wala pa rin siya. Doon naisip ni Richard ang isang ideya. Kung hindi nila mahahanap si Teresa, mas mabuti nang gamitin ang oras para itago ang bangkay ni Angel. Inilagay niya ang bangkay sa isa sa mga container at nagsimula silang maglinis, binubura ang bawat bakas ng gulo na ginawa ni Richard. Habang nililinis nila ang dugo, biglang dumating ang mga lalaking nagpalit ng truck kay Richard, ibinabalik ang truck sa bodega. Inambos sila ni Richard at Duffy, pinabagsak ang mga ito gamit lamang ang kamay at hindi baril para hindi mahalata. Pagkatapos ng laban, nagpatuloy sila sa paglilinis ng lugar at isinama ang mga bagong bangkay sa pagtatago kasama ang kay Angel. Nang matapos ang lahat, dinala ni Duffy si Richard pabalik sa drop-off point. Kinuha niya ang baril ni Angel, inilagay sa isang bag, at muling lumangoy pabalik sa parehong daan na kanyang dinaanan. Kinabukasan, nag-aalala si Beck tungkol sa isang malaking kargamento na paparating. Lahat ay kailangang magtrabaho, maliban sa 2 lalaking dapat sana ang tatanggap nito. Oo, tungkol doon. Hindi pinapagawa si Richard ng kahit anong mahalagang gawain. Sa halip, inutusan siya ni Beck na isama si Richard sa bayan para mamili. Habang nagmamaneho papuntang bayan kasama si Richard, nakakuha si Richard ng isang mahalagang detalye. Ang tunay na amo ni Beck ay si Julius McCabe. Pero bukod doon, di kumang bibig ni Richard at ayaw magbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa kanilang operasyon. Huminto sila sa isang tindahan ng laruan kung saan pumili si Richard ng isang Roy Rogers Cup gun bilang regalo sa kaarawan ng kanyang ama na magli-50 taong gulang. Malaki ang magiging salo-salo at maraming bisita ang darating. Habang namimili si Richard, dumiretso si Richard sa palikuran at tumawag kay Duffy. Ipinabatid niya ang sitwasyon, na may malaking kargamento na paparating, ngunit wala na siyang makuhang bagong impormasyon. Ang lahat ng tunay na sikreto ay nananatiling nakatago sa mga nakatataas, kaya kailangan ni Richard na umakyat sa ranggo at maging bagong kanang kamay ni Beck.
Hiningi rin niya kay Duffy na magpadala ng email gamit ang account ni Angel na nagbibigay kay Beck ng maling impormasyon tungkol sa isang hindi nagagamit na safe house ng DEA sa gubat bilang huling alam na kinaroroonan ng mga dumukot. Kasabay nito, nagsimula sina Duffy at Villanueva na subaybayan ang kargamento. Sa bayan, binubuli si Richard ng ilang kaklase niya sa universidad, ngunit agad na nakialam si Richard at pinagsisihan nila ito. Pagkatapos nakaramdam si Richard ng ginhawa at binilhan si Richard ng sorbetes, saka tuluyang nagbukas ng loob. Inamin niya na si McCabe ay hindi lang kasangkot, siya ang totoong kumukumpas ng lahat. Sinakop ni McCabe ang negosyo ni Beck at ngayoy kontrolado na ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay, kabilang ang pag-atas kay Cooper na bantayan si Richard saan man siya magpunta. Lumalabas na ang unang pagdukot ay hindi basta-bastang pag-atake. Ipinagawa ito ni Polly ayon sa utos ni McCabe. Natuklasan ni Beck ang paraan para maiwasan ang mga customs at tagapamahala ng pantalan, na kalaunan ay nalaman ni McCabe. Nais na makisawsaw sa pribilehiyong iyon, minabuti ni McCabe na gamitin ang negosyo ng alpombra ni Beck bilang panakip sa pagpupuslit ng kanyang mga kalakal. Ang revelasyong ito ay nagpalalim ng tiwala ni Richard kay Richard. Malapit sa bodega, kumuha ng maraming litrato sina Duffy at Villanueva ng kargamentong inihahanda. May kakaiba, ang bagong kargamentong ito ay doble ang laki kumpara sa mga nauna, at mas kakaunti pa ang detalye. Nakunan din nila ng larawan ng isang lalaking mukhang importante, iniisip nilang si McCabe iyon, pero sino ba ang magsasabi sa kanya? Samantala, sa lodge pansamantalang lumayo si Elliot para sagutin ang tawag ni Duffy. Sinamantala ni Cooper ang pagkakataon at bilang isang tuso na manlilinlang, sinaktan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang upuan para makuha ang simpatsya ni Elliot at baka sakaling makalusot. Pero hindi niya naloko si Elliot. Samantala, dumating sina Richard at Richard sa bahay, kasabay ng paghahanda ni Duque at Beck na lusubin ang mga di umano'y dumukot matapos matanggap ang pekeng email mula kay Angel. Hindi nila alam, diretso silang papasok sa bitag ni Richard at Duffy. Bago umalis, dumaan muna si Richard sa banyo para umihi pero palihim siyang dumiretso sa likod ng bahay upang kunin ang baril ni Angel mula sa basurahan. Nang hawak na niya ito, sumama siya sa iba sa kotse at tumungo sila sa gubat. Sa safe house ng DEA, kinuha ni Richard at Duque ang kanilang mga armas mula sa trunk at naghanda para umatake. Nagsinungaling si Richard, sinabing may 6 na lalaki sa loob, at plano nilang tambangan ang mga ito. Ngunit pagkapasok nila, itinutok ni Richard ang kanyang baril kay Duque at mariing tinanong kung saan ikinukulong si Teresa. Si Duque, naubod ng katangahan, ay tumangging magsabi ng anuman. Hindi nagaksaya ng oras si Richard at pinatay niya ito agad. Kailangan na niyang mag-imbento ng kwento. Kinuha niya ang rifle ni Duque, inaayos ang eksena na parang may shootout na nagaganap, at ginulo ang bahay sa pamamagitan ng pagputol ng gas line ng oven. Naglagay siya ng ilang nasusunog na lata sa loob ng microwave at nagset ng timer, na naging parang improvised bomb. Bago umalis, sinaktan pa niya ang sarili para magmukhang nahihirapan siyang tumakas. Habang tumatakbo siya palabas, sumabog ang bahay sa likuran niya. Nagsabi siya ng nakakahikayat na kasinungalingan kay Beck, sinabing nabigo ang atake ngunit nakumpirma niyang patay na si Duque. Para maging mas kapani-paniwala, ibinigay pa niya ang baril ni Angel na nagpapatibay sa ideya na si Angel ay isang traidor na binayaran. Dahil nawawala rin ang 2 tauhan ng truck, lubos na naniwala si Beck. Gumagana ang plano ni Richard. Buo na ang tiwala sa kanya ni Beck. At sa isang iglap, na-promote si Richard bilang bagong kanang kamay. Ilang minuto lang ang lumipas, tinawagan ni Beck si McCabe at ibinalita ang pagtataksil ni Angel at ang pagkamatay ni Duque. Sinabi rin ni Beck kay Richard na ang tawag ay mula sa kanyang boss at itinalaga siya bilang bagong lieutenant ni Beck. Iniwan ni Richard si Beck at nagkunwaring bibili ng pagkain, ngunit ang totoo ay dumiretso siya sa lodge kung saan naroon si Duffy at ang grupo. Ipinaalam ni Richard kay Duffy na kinailangang sunugin ang DEA safe house, pero nagawa pa rin niyang maisakatuparan ang plano. Sinabi rin niya kay Duffy na kinumpirma ni Beck na si McCabe ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit nang ipakita ni Duffy ang larawan ni McCabe, nakilala agad ito ni Richard bilang ang matagal na niyang kaaway, si Xavier Quinn, ang taong akala niya ay napatay na niya. Nagalit si Duffy dahil ayaw magbukas ni Richard tungkol sa ginawa ni Quinn, kaya napilitan si Richard na ibahagi ang buong nangyari noon.
12 taon na ang nakalipas, may hinahawakan na nakakapagod na kaso si Richard tungkol sa isang espesyalista ng sandata militar na si Roland Gorowski, na nagbebenta ng mga blueprints ng top secret na armas. Itinalaga kay Richard si Sergeant Dominic Cole, isang masipag na babae, upang tumulong sa kaso. Natuklasan ni Cole na sa isang parke gaganapin ang palitan ng mga dokumento. Naloko sila ni Gorowski sa parke, ngunit nahuli at na-interrogate pa rin nila ito. Doon inamin ni Gorowski na si Quinn ang nagba-blackmail sa kanya at pinipilit siyang maglabas ng mga blueprints habang hawak na bihag ang 4 na taong gulang na anak na babae niya. Tumulong din si Private Tony Frasconi sa investigasyon sa pamamagitan ng pagdadala ng phone records ni Quinn kay Cole. Ayon sa phone records, kasabwat ni Quinn ang isang lalaking nagngangalang Sowan Qasim, isang Syrian national na may koneksyon sa militar, posibleng siya ang binibintahan ni Quinn ng mga lihing militar. Naaresto ni na Richard Cole, at Frasconi si Sowan Qasim at muntik na nilang matapos ang kaso. Pero iniisip ng mga tao na si Richard ang gumawa ng lahat ng trabaho at si Cole ay nandoon lang para makisakay, bagay na talagang kinainisan ni Richard. Kaya't nagpa siya si Richard na ipagpatuloy ang kaso sa paraang si Cole ang makakakuha ng credit at papuri na karapat-dapat sa kanya para sa ginawa niya. Sumuko si Qasim at tinulungan ang militar na makuha ang mga classified documents mula kay Quinn. Nakumpirma ni na Richard at Cole na totoo ang mga dokumentong ibinebenta. At sa lahat ng ebidensyang hawak nila laban kay Quinn, wala na siyang kawala. Dahil halos tapos na ang kaso, gusto ni Richard na si Cole mismo ang umaresto para siya ang mabigyan ng spotlight. Pero ito ang naging pinakamalaking pagsisisi ni Richard sa kanyang career sa militar. Dinala ni Cole si Frasconi sa bahay ni Quinn para gawin ang pag-aresto, ngunit napansin ni Richard na napakatagal na at walang ulat na dumarating mula kay Cole. Habang lalo siyang nababahala, nagpa siyang mag-text kay Cole. Ngunit ang tugon na nakuha niya ay nagpatunay na may mali. Mula pa noong unang araw, sinabi ni Richard kay Cole na huwag siyang tawaging sir, pero ang reply ni Cole ay nagtapos sa salitang iyon, sir. Pumunta si Richard at ang military police sa bahay ni Quinn, pero ang nadatnan lang nila ay bangkay ni Frasconi at wala nang iba. Dinala ni Quinn si Cole sa ibang lugar at malamang ay pinahihirapan ito para makakuha ng impormasyon, isang kalunos-lunos na sitwasyon dahil isa siyang ganap na psychopath na may malubhang problema sa pag-iisip. Sinubukan ni Richard maghanap ng mga palatandaan at dumating siya sa konklusyon na malamang ay ikinukulong ni Quinn si Cole sa kanyang weekend home sa Linton. Tumungo siya roon habang sinusubukan ng militar na alamin ang eksaktong address ng bahay bakasyonan ni Quinn. Nahanap ng militar ang address at nakarating si Richard sa kinaroroonan ni Quinn upang wakasan ang kasong ito minsan at magpakailanman. Nabuhay ang bangungot ni Richard nang pumasok siya sa isang kamalig sa property at nakita ang bangkay ni Cole, wala ng buhay at puno ng iba't ibang anyo ng kalupitan at pagpapahirap. Galit at labis na malungkot si Richard, pero lalo nitong pinalakas ang kanyang dahilan upang masigurong magdusin ng husto si Quinn. Nadakip ni Richard si Quinn at dinala ito sa gilid ng isang bangin na may rumaragasang ilog sa ibaba. Pagkatapos ay binaril niya si Quinn gamit ang sariling maliit na kalibreng baril nito, ngunit hindi nito tinamaan ang utak ni Quinn. Akala ni Richard ay napatay na niya si Quinn, ngunit mali siya. Matapos niyang ikwento ang lahat, sinabi ni Duffy na hindi niya kailanman binayaran si Teresa para mag-undercover, kundi ginamit niya ang mga peking banta ng sentensya sa kulungan na pinaniwalaan nito. Lubos na nagsisi si Duffy at ginawa niyang tungkulin ang masigurong makabalik si Teresa na buo at ligtas. Bumalik si Richard sa bahay at tinanong sina Agnes at Annette tungkol sa mga taong darating sa kaarawan ni Beck. Ayon sa kanila, ayaw ni Beck sa mga kasamahan niya sa trabaho at wala talaga siyang tunay na kaibigan. Umabot pa si Agnes sa pagtawag kay Beck bilang isang matandang mapag-isa. Kinabukasan, napansin ni Richard si Richard na nagbo-boxing at nagpa siyang tulungan ito. Samantala, bumiyahe sina Duffy at Villanueva para suriin ang mga bodega na konektado sa Bazaar upang makita kung nandoon si Teresa. Sa huli, huminto sila sa isang pasilidad. Tinawag ni Beck si Richard at sinabi sa kanya na ang laptop ni Angel ay may tracking app na nagpakita na huling nakita ang laptop sa isang pasilidad, iyon ding lugar kung saan naroon sina Duffy at Villanueva. Nauna nang nagpadala si Beck ng 3 tao para patayin ang sino mang may hawak ng laptop at pinapapunta rin si Richard para masigurado. Mabilis na pinaharurot ni Richard ang sasakyan patungo sa pasilidad, pilit na tinatawagan si Duffy upang pagsabihan ito, ngunit walang sagot.
Pumasok na sina Duffy at Villanueva sa bodega nang hindi alam na may mga taong paparating para patayin sila. Nauna pang dumating ang tatlong lalaki kaysa kay Reacher at agad na pumasok. Agad na tumakbo si Reacher papunta sa facility at tinawagan si Elliot para ipaalam ang sitwasyon. Dahil hindi sinasagot ni Duffy ang kanyang telepono, napilitan si Elliot na tawagan ang linya ng kumpanya sa loob ng pasilidad upang makausap siya. Pumasok sina Harley at dalawa pa, at nadatnan nila sina Duffy at Villanueva. Kasabay nito, biglang tumunog ang telepono. Nagtaka si Duffy kung bakit may tawag gayong sarado ang pasilidad, kaya sinagot niya ito. Agad siyang binalaan ni Elliot na nagpadala si Quinn ng mga tao para patayin siya at naroon na ang mga ito sa pasilidad. Biglang nauwi ang lahat sa isang shootout at ilang sandali lang ay dumating din si Reacher sa lugar. Napatumba ni Reacher ang isa sa mga lalaki habang si Duffy naman ang nakapatay sa isa pa, ngunit nahulog ang kanyang badge. Palihim na lumapit si Reacher kay Duffy at sinabi rito na lumabas siya sa timog na labasan dahil kung mapapatay din si Harley, masyadong kahina-hinala na si Reacher lang ang makakaligtas. Habang tumatakbo sina Duffy at Villanueva palabas ng pasilidad, pinulot ni Reacher ang badge ni Duffy. Nakatakas sina Duffy at Villanueva gamit ang kanilang mga sasakyan, itinapon ang laptop, at sinakay naman ni Reacher si Harley sa Audi. Ngunit sinadya niyang ipasadsad ito sa putikan para makalayo ang kanyang mga kasamahan. Pagbalik nila ni Harley sa bahay, itinapon nila sa dagat ang mga bangkay ng mga lalaking napatay sa pasilidad. Walang kahirap-hirap na tinangay ng marahas na alon ang mga ito. Pagkatapos, tinawagan ni Reacher si Duffy, na nagsabing naghiwalay na sila ni Villanueva upang mas mabilis na masuri ang mga address sa laptop. Sinabi rin ni Reacher na nahanap niya ang badge nito at ibabalik niya kapag muli silang nagkita. Idinagdag pa niya na nagsisimula nang mapansin ni Quinn na iniimbestigahan na ng mga federal ang kanyang operasyon. Samantala, umiinom si Reacher ng mamahaling kape na literal na galing sa puwit ng pusa. Ito ay tinatawag na civet coffee. Nagpadala si Quinn ng 2 tao para bantayan ang mga bagay sa bahay pero nagsimulang magdulot ng kaba kay Annette ang isa sa kanila, kaya ipinagtanggol siya ni Reacher. Pagkatapos, bumalik si Reacher sa kanyang silid at itinago ang badge ni Duffy sa ilalim ng punda ng unan. Dumating si Annette sa kanyang silid dala ang isang piraso ng cake at isang note na nakasulat, "Mercy, cute." Samantala, sa lodge, gumawa ng isang mahalagang pagkakamali ang batang si Elliot. Pinayagan niyang manigarilyo si Cooper, pero may ibang plano si Cooper. Habang inaapoy ni Elliot ang sigarilyo, palihim na uminom si Cooper ng alak na nakapatong sa mesa sa harap niya. Nang lumapit si Elliot, iniluwa ni Cooper ang alak sa apoy, na pansamantalang nabulag si Elliot. Habang tinitiis ni Elliot ang matinding sakit, sinipa siya ni Cooper hanggang sa mamatay, iniwan ang lodge, at tumakas gamit ang kotse. Bumalik si Duffy sa lodge at napansin na nawawala ang kotse at bukas ang pinto. Pumasok siya at nadatnan ang walang buhay na katawan ni Elliot sa sahig. Agad niyang tinawagan si Reacher at ipinaalam na pinatay ni Cooper si Elliot at malamang papunta na siya sa mansyon ni Beck upang isumbong si Reacher. Mabilis na nakaisip si Reacher ng plano upang mailigtas ang kanyang sarili at matiyak na hindi mawawala ng saysay ang pagkamatay ni Elliot. Tinawagan niya si Villanueva at sinabing sundin nito ang bawat utos niya. Kung hindi siya susunod, masasayang lamang ang pagkamatay ni Elliot. Pumunta si Duffy sa power transformer at binaril ito, dahilan ng pagsabog at pagkawala ng kuryente. Dahil dito, nagkaroon si Reacher ng sapat na dahilan upang umalis sa tirahan ni Beck at suriin ang problema. Sinabi ni Reacher kay Beck na malamang ang pagkawala ng kuryente ay gawa ng mga tauhan ni Angel, at pupunta siya sa daan patungo sa tirahan upang matiyak na walang gumagamit ng pagkakataon upang makalusot. Umalis si Reacher para makipagkita kay Villanueva, ngunit sa bahay, inutusan ni Quinn si Beck na ikalat ang kanilang mga tauhan. Nagkita sina Reacher at Villanueva at itinumbo nila ang kotse ni Villanueva sa gitna ng kalsada upang magmukhang aksidente. Iniisip ni Reacher na kapag nakita ni Cooper ang isang matandang lalaki sa loob ng natumbang kotse, bababa ito upang tumulong. Halos mabunyag ang pagkatao ni Reacher nang pumasok si Harley sa kanyang silid upang maghanap ng anumang kahina-hinala, hindi magandang oras para itago ang isang badge sa ilalim ng punda ng unan. Samantala, dumating si Cooper sa kalsada at nakita ang natumbang kotse na may matandang lalaki sa loob. Bumaba siya upang tingnan kung buhay pa ito, ngunit doon siya binaril ni Reacher sa ulo.
Ibinalik ni Richard ang kotse sa tamang posisyon at bumalik sa bahay, habang tinawagan naman ni Duffy ang Dea at ipinaalam sa ama ni Elliot ang tungkol sa pagkamatay ng anak niya. Sa bahay, napansin ni Richard na lahat ay nagtipon sa opisina ni Beck at nagsimulang kabahan nang banggitin ni Beck na may isang mapagkunwari sa kanilang hanay. Sinabi ni Beck na may isang tao na nagpapanggap na kakampi at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang operasyon. Lalong kinabahan si Richard, ngunit lumabas na si Annette pala ang impostor. Pinatay ni Polly si Annette, at inutusan si Richard na itapon ang kanyang bangkay sa dagat, ngunit bago iyon, sinampal muna siya ni Polly sa mukha. Pagkatapos ay tumawag si Richard kay Duffy at sinabi na ang katulong ay isang ATF agent at pinatay na ito. Sinabi rin niya na nalaman na niya ang lahat. Hindi droga ang ipinapadala ni Quinn, kundi mga dekalidad at hindi natutunton na baril. Umarkila si Beck ng isang mekaniko, isang taga-subok ng baril na undercover, at isa sa mga address sa laptop ni Angel ay pag-aari ng isang kumpanya ng lubricant, na marahil ay binili upang matiyak na nasa perpektong kondisyon ang mga baril bago ibenta sa mga mamimili. Alam na nila na may malaking bentahan si Quinn na paparating. Ngayon, sigurado na silang para ito sa mga baril. Kinaumagahan, pumunta si Beck sa kwarto ni Richard at sinabi na silang dalawa lang ang ipinatawag sa bodega. Bago umalis kasama si Beck, pumunta muna si Richard sa banyo at tumawag kay Duffy, ibinabalita ang mga pangyayari. Si Quinn ang nagpatawag sa kanila. Hiniling ni Duffy kay Richard na huwag gumawa ng padalos-dalos at panatilihing bukas ang kanyang telepono para marinig nila ang pag-uusap. Dumating na ang oras para malaman kung peke lang ang amnesia ni Quinn o totoo. Habang papunta sina Richard at Beck sa bodega, nagabang sina Duffy at Villanueva sa paligid. Pumasok si Richard kasama si Beck at nakita nila ang mga baril na sinusuri at inilalagay sa mga kahon. Nang tanungin ni Beck si Richard kung handa na ba siyang makilala ang amo, sumagot si Richard na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito, sabay bunot ng baril mula sa kanyang pantalon. Nakilala ni Richard si Quinn sa bodega at nakumpirmang may amnesia nga ito. Ibinuhos ni Quinn ang galit kay Beck ngunit hindi niya ito pinatay dahil inaasahan ng mga kliyente na kasama siya sa transaksyon. Pinagalitan ni Quinn si Beck sa pagkakamali, pero nagustuhan niya si Richard dahil ilang beses nitong nailigtas ang kanyang operasyon. Napansin ni Richard ang isang damit na ipinapasok na kinumpirma ni Quinn na para kay Teresa. Magandang balita, buhay pa si Teresa. Masamang balita, gagamitin siya bilang dagdag na pabor para sa kliyente upang hindi sila masyadong magalit sa mga pagkaantala. Habang nangyayari ito, dumating sina Taktarov at ang kanyang mga tauhan sa labas ng bodega, at dinala ni Harley ang isang bag na puno ng pera sa kanyang kotse. Si Taktarov ang taong pinagkautangan ni Quinn. Ngunit ngayon, naiipit si Quinn dahil hindi lang siya mabagal sa pagbabayad ng utang, nahuhuli rin ang bentahan ng mga baril. Si Taktarov ay isang makapangyarihang tao sa Russian Mafia, isang tao na kinatatakutan pa rin ni Quinn. Umalis si Taktarov habang iniutos ni Quinn sa kanyang mga tauhan na alamin kung sino man ang nag-iimbestiga sa kanyang operasyon at alisin sila. Pumunta sina Duffy at Villanueva sa tindahan ng damit at nakuha ang numero ng taong umorder, pero walang sumagot. Bumalik sa bahay, tinawagan ni Richard si Duffy at sinabi niyang nasa bayan siya ng isang oras. Kinausap din niya si Richard at sinabing kung binili niya ang laruan na baril para sa kanyang ama, mabuti pang bumili na rin siya ng pandikit para ayusin ang laruan na nasira dahil sa mga bully. Pinapapunta ni Richard si Richard para bumili ng pandikit habang siya naman ay nakipagkita kay Duffy sa isang eskinita at ibinalik ang kanyang badge. Sinabi ni Duffy kay Richard na may contact si Villanueva sa isang taong nagtatrabaho sa service provider at baka matulungan silang alamin ang call logs. Nagpasalamat si Duffy kay Richard dahil hindi niya pinatay ang kanyang kalaban kahit nagharap na sila. Bigla na lang siyang hinihila at hinalikan ni Duffy. Pagkatapos, nagalit siya sa sarili dahil ginawa niya iyon. Dumating din si Villanueva, pero sinabi ni Richard na lumayo siya dahil siya ang pulis na kunwari niyang binaril sa peking kidnapping. Pagkatapos may pinakamasamang bagay na nangyari, nakilala ni Richard si Villanueva at nabunyag ang lahat. Samantala, sa Rock Creek, Virginia, inutusan ni Quinn ang kanyang mga tauhan na pahirapan at interogahin si Lebron, ang opisyal na tumingin sa plaka ng kotse ni Quinn para kay Richard. Nagpadala rin si Quinn ng dalawang lalaki para patayin si Nigeli sa kanyang opisina sa Chicago. Natalo ni Nigeli ang dalawang umatake sa kanya.
Pagkatapos, inutusan ni Queen ang kanyang mga tauhan sa Virginia na hiwain si Lebron at hayaang bumuhos ang kanyang dugo hanggang mamatay. Ang pangalawang lalaki na binaril ni Nigali ay nagmakaawa na tawagan ang ambulansya habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay, pero tinanong muna siya ni Nigali kung sino ang nag-utos sa kanya bago tatawag ng tulong. Si Castolo ang nag-hire ng mga umatake kay Nigali. Tinawagan niya si Richer para ipaalam na may mga taong pinadala para patayin siya, pero ayos lang siya. Napagtanto ni Richer na pupuntiryahin ni Queen ang lahat ng nag-iimbestiga sa kanyang operasyon kaya agad niyang tinapos ang tawag. Sinabi ni Nigali sa lalaki na walang ambulansya at namatay ang kawawang lalaki. Tinawagan ni Richer ang 110th at inutusan silang magpadala ng 3 armadong lalaki sa bahay ni Lebron para masiguro ang kanyang kaligtasan pero huli na ang lahat. Biglang nakita ni Beck ang sasakyan ni Queen na bumibilis papunta sa kanyang driveway at nag-alala siya. Natuklasan ni Queen na isang opisyal mula sa 110th na si Lebron, ang nag-flag ng plaka ng kanyang kotse habang isang dating miyembro ng 10th ang nag-iimbestiga sa mga taong inupahan niya para sa kanyang operasyon. Ibinunyag ni Queen kay Beck na bahagi ng 110th si Richer at inutusan si Polly na barilin siya pero nakatakas na si Richer. Kinuha niya ang isang truck at umalis sa lugar pero binaril ang kanyang sasakyan hanggang masira. Napilitan siyang tawagan si Duffy at sabihing sunduin siya sa kalsadang pababa mula sa ari-arian ni Beck, idinagdag pa niyang nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpadala naman si Queen ng mga tauhan niya sakay ng quad bikes para kunin siya. Ngunit pinutol ni Richer ang linya at nagtago sa gubat. Isa-isang pinabagsak ni Richer ang mga tauhan sa estilo niya mismo, at nakatakas patungo sa isang labahan kung saan nagbayad siya sa isang matandang mag-asawa upang doon siya magtago. Dumating si Polly sa gubat at nadiskubre niyang pinatay na ni Richer ang lahat ng tauhan ni Queen at nakatakas. Bumalik si Polly at iniulat kay Queen na nakatakas si Richer, dahilan para magalit ito. Pinilit ni Queen si Richard na maglaro ng Russian roulette sa harap ni Beck. Nakaligtas si Richard pero pinutol ni Queen ang tainga ni Beck. Kasama sina Richer at Villanueva, sinabi ni Duffy na dapat nilang hingan ng tulong ang ATF upang gumawa ng raid laban kay Queen. Ngunit ipinaliwanag ni Richer na siguradong binago na ni Queen ang buong pamamaraan niya ngayong alam niyang nabunyag na ang sikreto. Dumating din si Villanueva dala ang impormasyon na ang mga tawag sa tindahan ng damit ay nagmula sa isang lugar na tinatawag na Port Room, na marahil ay kung saan ikinukulong si Teresa. Ngunit hindi sila makasisiguro hanggat hindi nila ito pinupuntahan ng personal at tinitingnan. Buo ang kumpiyansa ni Richer nang sabihing sa tingin niya ay nasa isang bangka sa Port Room si Teresa, at nakilala niya ang numero bilang kay Harley. Dumating ang 3 sa daungan at natagpuan ang isang maliit na bangkang nakadaong nang hiwalay sa iba. Lumangoy sina Richer at Duffy patungo sa bangka at nakakita ng mga bakas na may nakatali roon. Malamang ay si Teresa iyon. Dumating si Harley sakay ng kanyang speedboat pero nahuli siya ni Duffy at Richer at sinunog nila ang bangka sa proseso. Ibinunyag ni Harley na binabayaran siya ni Queen upang alagaan si Teresa, ngunit ngayong nabisto na ang lahat, nais niyang itago si Teresa sa lugar na mas mababantayan niya ng personal. Hindi lang siya sigurado kung saan. Iniwan ni Richer at Duffy si Harley upang mamatay sa kanyang bangka habang sila naman ay sumakay sa speedboat at mabilis na bumalik sa dalampasigan. Pagbalik sa lupa, nagalit si Teresa dahil kakaunti lang ang impormasyong nakuha nila mula sa huling lead, ngunit sinabi ni Richer na mayroon pa silang isang tao sa loob ng operasyon ni Queen, na hindi pa niya alam ang tungkol dito. Pagkasabi nito, sinabi ni Richer kay Duffy na maghanda dahil pupunta sila sa LA. Tumungo sina Richer at Duffy sa Boston kung saan dumaan sila sa bahay ng lola ni Teresa upang kamustahin ito. Masigla pa rin ang matanda, ngunit labis na nag-aalala para sa kanyang apo. Samantala sa Illinois, natagpuan ni Nigali si Castolo at nakakuha ng impormasyon mula sa kanya. Ibinunyag ni Castolo na fixer lamang siya ni Queen at hindi iyon ang unang beses na pumatay si Queen ng buong pamilya upang maprotektahan ang kanyang maruruming gawain. Balik sa Chicago, 5 taon na ang nakalilipas nang sakupin ni Queen ng isang family-run export business. Pero nang mahihirapan na ang pamilya sa mga kalokohan ni Queen, nagbanta silang isusumbong siya sa mga awtoridad. Ngunit lalo lang nitong tinulak si Queen na patayin ang buong pamilya, pati na ang mga bata. Habang nasa LA, tinitingnan nina Duffy at Richer ang mga kuha nilang ebidensya tungkol sa ilegal na gawain ni Darian Proulx.
Habang pinapanood nila ito, may nakitang napakahalagang bagay si Reacher na makakatulong ng malaki sa kanilang investigasyon. Nagkaroon ng tensyon na may halong init sa pagitan ni Reacher at Duffy, kahit pa gusto nitong manatiling propesyonal. Kawawa naman sina Roscoe at Dixon. Kinabukasan, natunto ni Reacher at Duffy si Darien at pinilit itong dalhin sila sa kanyang gallery. Pagkapasok, inilatag agad ni Reacher ang lahat. Dalawa ng mabibigat na kasong kriminal ang nagawa ni Darien, at isa pa ay tiyak na habang buhay na sentensya ang kahahantungan niya. Bago pa siya makapagsalita, inilabas ni Duffy ang kanyang laptop, at pinatugtog ang video kung saan makikitang isinabat ni Darien ang isang disabled parking tag sa kanyang kotse upang maagaw ang paradahan para sa mga taong may kapansanan. Hindi pa doon natapos si Reacher. Ibinunyag niyang alam nila na pinilit ni Darien ang isang doktor na gumawa ng peking diagnosis ng malalang arthritis sa tuhod. Ang pananakot na iyon ay isa pang mabigat na krimen. Wala nang ligtas si Darien. Binigyan siya ni Reacher ng pagpipilian, tutulungan niya silang magpanggap na may kasunduan kay Beck tungkol sa mga armas o isusumbong nila siya. Wala talagang mapagpilian si Darien, kaya nakikisama siya, ngunit sa huli, siya pa rin ang natalo. Kinabukasan sa Maine, nagpanggap si Nigley bilang ahente mula sa panig ni Darien at hinintay si Beck. Pagdating nito, ipinagpatuloy niya ang palabas, kunwaring nakikisama sa peking bentahan ng armas habang dinadala ang usapan sa tunay na pakay. Mula sa malayo, masusing nagmamasid sina Reacher, Duffy, at Villanueva. Sinabi ni Nigley kay Beck na si Reacher ang huli niyang pag-asa, at kung gusto niyang makaligtas kay Quinn, kailangan niyang pagkatiwalaan si Reacher at ibigay ang detalye tungkol sa malaking transaksyon. Inamin ni Beck na hindi niya alam ang lahat, maliban na lang na ngayong araw na ito ang kasunduan at darating mula Yemen ang mga mamimili gamit ang pribadong eroplano sa isang airfield. Pinilit siya ni Nigley na alamin ang eksaktong oras at lokasyon kung gusto niyang mailigtas ang sarili at ang kanyang anak. Para magmukhang totoo, nagkunwaring nagkaroon ng pagtatalo si Nigley at Beck tungkol sa presyo, at naghiwalay sila ng landas. Pero ngayon, kasama na si Beck. Nakikipagtulungan na siya kina Reacher at sa grupo upang pabagsakin ang operasyon ng pagpupuslit ng armas ni Quinn mula sa loob. Sa isang lihim na lugar, bumaba si Quinn mula sa kanyang kotse at nagtungo sa isang silong dala ang pagkain para kay Teresa. Pero hindi lang pagkain iyon, tinitiyak niyang manatili itong walang laban para sa mga mamimili. Samantala, sumali si Nigley sa grupo at pinag-usapan nila ang plano habang kumakain. Nakipag-ugnayan si Duffy sa kanyang mga kakilala sa FAA para matunten ang pribadong eroplano mula Yemen. Habang magkahiwalay na nag-uusap, tahimik na tinimbang ni Nigley at Reacher ang mga panganib. Ang misyong ito ay hindi tulad ng sa Margrave o New York. Si Quinn ay dating sundalo, at ang mabibigat na armas na hawak niya ay maaaring magwasak sa kanila. Mukhang mababa ang tsansa nilang magtagumpay. Sa tirahan ni Beck, nadatnan niya si Richard na inaayos ang cup gun. Nagkaroon sila ng bihirang sandali ng pagiging totoo sa isa't isa. Tunay na nagmamalasakit si Beck sa kanyang anak, at sa pagkakataong iyon ay ipinakita niya ito. Humingi siya ng tawad sa pagiging masamang ama dahil sa pagkukulang niyang suportahan ito matapos pumanaw ang ina ni Richard. Bilang kapalit, iniabot ni Richard ang cup gun kay Beck, at nagyakapan ang dalawa. Nakakuha si Duffy ng impormasyon mula sa kanyang FAA contact, na natukoy kung saan lumapag ang eroplano ng mga mamimili. Sinundan sila ni Nigley habang papunta ang mga ito sa isang mamahaling inn at spa. Sa parehong oras, nakipagkita si Beck kay Quinn sa opisina nito. Nang subukan niyang tanungin si Quinn tungkol sa mga detalye ng kasunduan, nagatubili ito ngunit sa huli ay nagsiwalat din. Gaganapin ang bentahan sa salvage yard sa ganap na 9:00 ng gabi, eksaktong kasabay ng birthday party ni Beck. Isang perpektong panggulo. Sinundan ni Nigley ang mga mamimili hanggang sa kanilang hotel, mahigpit na nagmamasid. Tumawag si Beck kay Reacher upang kumpirmahin ang lugar at oras ng kasunduan. Inilagay ni Beck ang lahat ng kanyang pag-asa kay Reacher, nanalangin na makaligtas silang mag-ama. Ibinahagi ni Reacher ang impormasyon kina Duffy at Villanueva, ngunit nagkaroon ng tensyon nang imungkahi ni Duffy na isama ang ATF. Hindi nila kayang pabagsakin ang operasyon ni Quinn nang sila lang. Agad itong tinanggihan ni Reacher. Kung makialam ang ATF, mawawala ang pagkakataon niyang pagbayarin si Quinn para sa ginawa niya kay Cole. Lumala ang pagtatalo at nag-walk out si Reacher para magkape. Nang mapagtanto na wala silang ibang pagpipilian, dinala nina Duffy at Villanueva ang kaso sa ATF.
Magulo ang pagpupulong. Galit si Duffy dahil gusto ng ATF na alisin sila sa operasyon, at galit naman ang ATF dahil huli silang naisama. Matapos ang mainit na palitan ng salita, nagkaroon ng mga kondisyon. Ang ATF ang hahawak sa paghuli sa salvage yard at sa lahat ng kasunod na investigasyon. Kailangang umatras ang grupo ni Duffy, ilalagay sila sa surveillance ban ng ATF na may mahigpit na utos na huwag makialam. Hindi sang-ayon si Reacher, ngunit wala nang magawa sina Duffy at Villanueva. Pagsapit ng gabi, inaasikaso ni Beck ang huling paghahanda para sa party, itinali pa niya ang bowtie ni Richard. Ngunit naputol ang kanilang sandali nang biglang pumasok si Quinn, hinihila si Beck at ipinadala ito sa salvage yard. Sa labas, pumwesto na ang ATF, naghihintay na magsimula ang kasunduan. Sa loob ng surveillance van, pinagmamasdan nina Duffy at Villanueva habang bumababa si Reacher, dumiretso sa trunk ng kotse niya. Hinugot niya ang isang sniper rifle. Lumabas na noong umalis si Reacher para magkape, bumili pala siya ng isang rifle. Sumunod sa kanya si Duffy palabas pero isang tingin lang sa mukha niya ay sapat na para malaman niyang hindi na magbabago ang isip nito. Napabuntong hininga siya at bumalik sa van. Isang convoy ng mga truck ng Bazaar at 2 itim na sasakyan ang dumating sa salvage yard. Kumuha ng posisyon si Reacher at tinawagan si Niggly. Sinabi niya rito na burahin ang lahat ng bakas na may kaugnayan siya sa kanya kapag tapos na ang lahat dahil gagawin niya ang isang bagay na magpapasama sa kanya bilang numero 1 kaaway ng gobyerno. Biglang may naisip si Reacher. Sinabi niya kay Neggly na dumating na ang mga buyer pero agad siyang sinabihan ni Neggly na sinusundan na niya ang mga ito mula nang umalis sa inn. Napagtanto ni Reacher na niloko siya. Hindi sa salvage yard gaganapin ang transaksyon, isang patibong iyon. Ang mga totoong buyer ay diretso na papunta sa bahay ni Beck kung saan nakasunod si Neggly. Inutusan ni Reacher si Neggly na patuloy na sundan ang mga totoong buyer habang siya naman ay mag-iisip ng paraan. Huling bahagi na ito ng plano niya pero biglang lumihis ang sitwasyon sa hindi inaasahan. Wala na siyang oras para ipaliwanag ang lahat at pinagkatiwalaan na lang si Neggly na unawain ito mag-isa. Lumabas si Beck mula sa kanyang kotse at napansin na wala roon ang mga buyer. Sinimulang barilin ni Reacher ang mga tauhan ni Quinn, at mabilis na nauwi ang lahat sa isang shootout sa pagitan nila at ng ATF. Kinuha nina Duffy at Villanueva ang kanilang mga bulletproof vest at sumabak sa aksyon. Nang halos lahat ng mga bangkay ay nakahandusay na, muling nagsama-sama si Reacher kasama sina Duffy at Villanueva, at nailigtas pa si Beck sa proseso. Inamin ni Beck na naloko rin siya at wala siyang ideya na sa party pala nagaganap ang totoong transaksyon. Nandoon din si Teresa sa bahay, bangag at nakakulong sa isang silid sa itaas. Pinilit ni Reacher ang isa sa mga tauhan ni Quinn na magpadala ng mensahe na ayos lang ang lahat at pauwi na sila sa party. Samantala, si Quinn, na walang kaalam-alam na nasasayang lang ang kanyang patibong, ay paikot-ikot sa party na walang pakialam. Tinawagan ni Reacher si Neggly, na nagtatago sa mga palumpong sa labas ng bahay ni Beck, at sinabi rito na lahat ay patay na maliban sa kanya, kina Duffy, Villanueva, Beck, at isa sa mga tauhan ni Quinn. Dahil kailangan pa rin ang mga armas sa mga truck doon sa bahay, dadalhin nila ang mga ito pabalik. Kumpirmado ni Neggly na dumating na ang mga bisita, hindi pa nagaganap ang transaksyon, at nagtanong kung ano ang gagawin nila sa halimaw na tagabantay ng gate na si Polly, na parang isang mabangis na pitbull na naka-steroids. Sinabi ni Reacher na siya na ang bahala kay Polly. Pinapagmaneho ni Reacher ang tauhan ni Quinn sa truck, at sinundo nila si Neggly sa daan, habang nahihirapan naman si Villanueva sa pagmaneho ng isa pang truck papunta sa lugar. Sinalubong ni Quinn sina Sir, ang kliyente, at iniabot ang susi ng silid ni Teresa. Dumating ang mga truck sa bahay ngunit hindi nakaparada ng maayos, dahilan para lapitan ni Polly at siyasatin ang mga ito. Pinatay ni Reacher ang driver at nanatili upang harapin si Polly habang ang iba ay sumunod kay Beck papasok ng bahay sa pamamagitan ng shortcut. Nagsimula na sa wakas ang matagal nang inaabangang laban ni Reacher at Polly, at ito'y lahat ng maaaring asahan. Nagkunwaring waiter si Niggly at pumunta sa lugar ng kasayahan, habang nakatuon si Villanueva sa pagbabantay kay Richard at si Duffy naman ay naghahanap kay Teresa. Inabot ni Beck kay Duffy ang isang skeleton key na nakabubukas ng lahat ng pintuan sa bahay. Hinahanap ni Niggly si Quinn habang nagpapalitan ng mararahas na suntok sina Reacher at Polly, naglalaban hanggang sa carriage house. Nakuha ni Polly ang upper hand at sinakal si Reacher, ngunit sinundot ni Reacher ang mata niya.
Nabuwal ang isang haligi na kahoy, at bumagsak ang daan-daang kilo ng fertilizer sa kanilang dalawa. Habang hinahanap si Richard, nakatagpo ni Villanueva ang isang waiter at itinulak siya papasok sa banyo pero lumaban ang lalaki. Samantala, nakalabas si Polly mula sa ilalim ng fertilizer, binalot ng kadena ang leeg ni Richard, at isinabat siya sa kisame ng carriage house. Habang papalayo si Polly, pinilit ni Richard na tiisin ang sakit, binunot ang isang bagay mula sa kisame, at nakalaya. Narinig ni Richard ang kaguluhan at dali-daling pumunta sa banyo kung saan natagpuan niya si Villanueva na nanalo pero sugatan. Nagpatuloy ang desperado na laban ni Richard at Polly. Umabot sila sa tubig, sa lugar na ginagamit ni Harley para itapon ang mga bangkay. Kahit nasa ilalim ng dagat, pinilit pa rin nilang patayin ang isa't isa, ngunit hinihila sila ng malakas na agos. Sinuntok ni Richard si Polly sa lalamunan, ikinabigla nito at tuluyang lumubog sa dagat na parang Titanic. Lumangoy pabalik sa lupa si Richard habang patuloy namang hinahanap ni Duffy si Teresa. Habang hinahanap ni Negley si Queen, napansin siya ng isang waiter na kumikilos ng kahina-hinala, ngunit nagsinungaling siya at nakalusot. Pagbalik niya, wala na si Queen. Napagtanto siguro nito na nalaman na ng mga federal ang tungkol sa kanya at kailangan nang mangyari agad ang transaksyon. Habang papalapit si Richard sa bahay, bumalik si Polly, matigas pa rin ang ulo para muling lumaban. Inakit siya ni Richard papunta sa guardhouse kung saan tinanggal niya ang isang bala mula sa chamber ng baril ni Polly. Agad inagaw ni Polly ang baril, iniisip na siya ang may lamang pero nang kinakalabit niya ang gatilyo, sumabog ang baril pabalik, at ang mga piraso ng metal ay tumama sa kanyang lalamunan. Sa pagkakataong ito, talagang patay na siya. Natagpuan ni Duffy ang silid ni Teresa at nagtago roon. Nang dumating si Nasser, naabutan niya ito na nakatutok ang baril sa kanya. Samantala, sumugod si Richard sa kamalig kung saan nakatago ang mga armas, kumuha ng shotgun, at nagsimulang patumbahin ang mga kalaban. Ang mga putok ay nakaalerto sa lahat, binigyan si Duffy ng perpektong pagkakataon para patayin si Nasser at ang kanyang bodyguard upang mailigtas si Teresa. Si Richard ay nasa ganap na pag-atake, walang habas na pinapatay ang mga tauhan ni Queen. Kumalat ang kaguluhan sa party, at nang mapagtanto ni Queen na palpak na ang mga pangyayari, binaril niya ang mga tauhan ng kliyente, dahilan para magpanik ang mga bisita. Ginamit ni Duffy ang kaguluhan upang mailigtas si Teresa habang sinusundan ni Negley si Queen sa gitna ng putukan. Pinilit ni Villanueva si Richard na dumaan sa ibang labasan, ngunit sinalubong siya ni Queen at kinaladkad papunta sa kanyang opisina. Doon biglang pumasok si Beck, nakatutok ang kanyang cup gun kay Queen. Hindi pa natutuyo ng maayos ang epoxy sa baril, kaya't nagsimulang mabasag ito. Napansin iyon ni Queen at agad siyang nagpaputok ng baril kay Beck, pinaslang siya. Ngunit habang abala si Queen sa pagbabaril kay Beck, kinuha ni Richard ang isang Uzi at pinaputukan ang buong silid, dahilan para umatras si Queen. Tumakbo si Queen papunta sa labasan, ngunit nasa likuran lang niya si Richard. Paglabas niya, dumating sina Taktarov at ang kanyang mga tauhan, at pinalibutan siya. Sinabi ni Richard kay Taktarov na mayroon pa siyang hindi natatapos na laban kay Queen, ngunit tinatakot siya ni Taktarov. Doon lumabas ang mga kaibigan ni Richard, upang pantayan ang laban. Lumitaw si Negley dala ang perang kinuha mula sa mga tauhan ni Nasser at inalok si Taktarov ng kasunduan, kunin ang pera at iwanan si Queen. Tinanggap ito ng mga Ruso at agad na umalis, iniwang mag-isa si Queen, isang harapang laban kay Richard, tulad ng nararapat. Hindi pa rin nakikilala ni Queen si Richard, ngunit nang marinig niya ang unang pangalan ni Colt Dominic, bumalik lahat ng alaala. Doon niya tuluyang naunawaan kung bakit dumating si Richard para sa kanya. May ngiti sa labi, hinihila ni Richard ang gatilyo, at pinasabog ang mukha ni Queen. Sa pagkakataong ito, siniguro niyang hindi maliit ang kalibre ng bala. Kinabukasan, dumating ang mga pulis upang linisin ang lugar. Ibinigay ni Richard kay Richard ang matagal na nitong nais, ang pagkakataong makaalis mula sa bahay ng kanyang ama ng malaya, may bag na puno ng pera sa tabi ng kanyang upuan. Nawalan ng trabaho si Duffy sa DEA, ngunit handa na siyang magpatuloy, hindi lang mula sa trabaho kundi pati kay Richard. Gayunpaman, nagpapasalamat siya na nagawa nila ang kanilang layunin. Tuluyan nang nagpasya si Villanueva na magretiro at tamasahin ang buhay kasama ang kanyang asawa. Dinala ni Duffy si Teresa sa bahay ng kanyang lola, upang masiguro ang kanyang kaligtasan at kalayaan mula sa bangungot na dinanas niya.
At dahil wala nang pumipigil sa kanya, kinuha ni Richard ang isang matikas na motorsiklo mula sa garahe ni Beck at umalis palayo, sa klasikong estilo ni Richard. Wow naman! Doon nagtatapos ang serye mga idolo, salamat sa inyong panonood.